ang ilong. Doon ko nakita, totoo kayo, may walang imposible. Dahil kahit na maraming problema, nagagawan pa rin niya ng paraan. At nakita ko rin na doon, simulat sa pool, talagang makikita natin na ang sinseridad niya bilang isang leader. Alam niyo, nandito ako para i-introduce sa inyo ang ating napakagaling na alkalde. Pero bago ko ibigay ang mikropono sa kanya, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang tambalan namin ni Yorme, nag-umpisa yan nung siya ay isang konsehal sa Tondo. Dahil mga panahon na yun, nung siya ay nag-uumpisa bilang konsehal, ako naman po ay tumutulong sa aking ama nung siya ay tumatakbo bilang alkalde. Doon ko nakita ang kanyang puso. Doon po ako bumilib sa kanya. Kaya nakikita naman natin na sa kanyang naging buhay dito sa mundo ng politika, naging isang magaling na konsehal, isang magaling na vice mayor, isang napakagaling na mayor na siyang tumulong sa atin noong panahon na may pandemya. At hindi lang yan dahil matangos ang ating ilong na masasabi natin ang ating alkalde, nagtrabaho rin sa national government bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development at Chairman ng National Railways Corporation. At kahit na nung sinasabi niya nung bata siya isang basurero, siya ay nakapag-aral sa Harvard. So siya! Kaya nakita natin na dito sa Maynila, ang ating alkalde, ang ating leader ay isang tao na kaya natin sandalan kahit ano pa man ang ating iniinda. Kaya ibibigay ko na po ang aking mikropono sa ating napakagaling, napakapogi at napakasipag na alkalde, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Naupo po kayo. Good morning. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi Atienza, at ang ating konsehal, fresh na fresh, from Boston, Massachusetts. Si Tol is also now officially member of our committee, our community, in the executive program in Harvard University. Kaya, Tol, baka may dollar pa dyan. Sa ating Director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Sa ating DOH partner, ito parang taga Maynila na to, lagi na nasa atin. Ang ating head ng health center dito at mga doktor, mga pala, before I continue, sa ating mga barangay official, no, nais ko lang taus-pusong ipagpasalamat. You know, 2 days ago, I asked our doctors and nurses and NDRRMO first responder, NTPB, DEPW, MSW, DPS, mga kawani ng pamalang lungsod, to be in the front line. Your city government voluntarily extended assistance on 14 sites to at least help those possible patients in the September 21 rally in Luneta, Liwasan Bonifacio, and Mingyola. I'm proud of them. On top of water, banyo, and all other things. The professional services were rendered para sa ating mga bisita sa Maynila sa kasagsagan ng isinagawang rally sa Luzon. Kaya I think timely to say thank you to you. Thank you for your service. Palakpakan natin ang ating image. Marami silang matulungan. And as an update, alam ko galit na galit kayo
naiinis kayo na mga taga Maynila na yung pinagpagal natin, yung pinaghirapan nating gawing maliwalas, tayo lahat, kasama ang barangay dyan. Tuwing Sabado, pinag-uhukay ko kayo ng kanal. Pinaglilinis ko kayo ng inyong kanya-kanyang barangay. At ang inyong syudad, umulat, bumagyo, maaraw, tanghaling tapat, hating gabi, naglilinis. At may dadako dito ng mga ilang individual para sirain, babuyin ang ating lungsod. One, as a matter of update, 192 of 216 apprehended will be charged today of criminal liability. And I think that will be a lesson for the future. Sa Maynila, welcome sila. Gusto mong humilata dyan sa kalsada at sabihin ang iyong nararamdaman or dismay or galit sa pamahalaan o tao sa pamahalaan. May liwasang Bonifacio tayo, hindi mo kailangan ng permit. Or if permitted, you go and practice your constitutional rights. And that will be respected by your city government. But there is a responsibility attached to it. And I'm happy and I'm proud that yung mga rally sa umaga, sa mananghali, hanggang bago magdapit hapon, dumating sila, nagawa nila yung dapat nila nagawa, then lumisan sila ng maayos. I'm happy na nakinig sila. Pero nung gabi na, libre zona na. I feel bad for the parents. Sino ba ang nanay dito? Taas ang kamay. Tatay. Lahat tayo magulang. Tol, may apo na si Letlet. Kala ko tinataas mo yung... Alam mo yung mga anak natin, minsan talagang gusto mo konyatan, pitigin ng tenga, kaluyin mo sa to. I really feel bad because ginawa nila yun. Ayaw nilang maniwala na may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Baka nahirati pa sila doon sa panahon na parang hindi sila pinapansin ng gobyerno ng Maynila o parang walang gobyerno ang Maynila. And I've been saying that since July 1. May gobyerno sa Maynila. Then, I need to do what I have to do to protect the interests of the city government at higit sa lahat, the interests of the people of Manila. Karapatan ng mga taga Maynila na magkaroon ng mga liwalas at panatag na pamumuhay. At yung karapatan na yan ay idinuduktong natin sa mga dumadako sa lungsod ng Maynila. Mag-aaral man, naghahanap buhay man, o maaaring bumisita man lamang. Sila, obligasyon natin na tukdin ang ating tungkulin na maayos silang dumating, maayos din silang makauwi. But at the same time, ay karapatan din namin mga taga Maynila na pangalagaan ang aming pasilidad, ang aming komunidad. And I hope this today and what happened the other night is a lesson learned for the next event. Welcome kayo sa Maynila. Pero huwag kayong maninira ng property ng pribadong tao o naninirahan sa lungsod at lalo pa ng mga gamit ng gobyerno. Why? Today, you're a witness on how your city government spending its money. Si Mayor ba ang makikinabang sa pasilidad na to? Si Vice Mayor ba? O mga politiko ba? Hindi. Ito'y pakikinabangan ng ating mamamayan.
And in fact, despite of our lack of resources, tsaning-tsaning na tayo. Talagang said na said tayo. But as I have said many times, kayo mag-alala, mga chairman, mga kagawad, mga barangay officials, mamamayan, sanay ako ng wala. Naitawid ko ang sarili ko, salamat sa Diyos at taong tumulong sa akin. At itatawid ko rin kayong mga tagalungsod ng Maynila. Today is a testament and proof of our word, saying that we will invest in MBN, minimum basic needs, education, healthcare, jobs, and housing. Yan, makikita ninyo. Through the effort of our medical frontliners and other members of the community with regard to public service of this facility. Eh kami naman ay pipilitin namin maging mabuti. Gusto ko kapag ang tao nangailangan ng serbisyo medikal, isang kembot lang niya, meron na siyang matatakbuhan. At hindi lang pasilidad, kailangan may laman. Kahit anong lahi ng doktor, kung ang ibibigay niya ay yakapsul at kispirin, baliwala ang kanyang profesyon. Walang halaga. Kung wala siyang gamit na magagamit to properly diagnose a possible patient, or after findings or medical findings, ay may maibigay siyang gamot o gamit para siya lalong gumaling, sa lalong madaling panahon na gumaling o lumusog. Lalo na yung mga minamahal kong senior citizen, special mention kayo lagi. I love you. Eh, gusto ko kahit paano, kahit dipit tayo, may tatawid natin. Patuloy tayong mamumuuna. Masaya ako para sa mga taga-MHD. Masaya ako para sa mga doktor, nurses, and other profession in our 6, but today 7 hospital. Paldo yan mga yan ngayon. Pakinabangan ninyo yung inyong pinaghirapan. Same thing with barangay. I will give what is due to you, properly, equally, in as much as I can. Wala nang tatanggap na member ng MHD na 300 pesos lang. Alam nyo ba rito, pagka party-partihan na, merong malapit sa kusina, merong malayo, taga Pangasinan, sa layo. Now, no more. In fact, kami ni Dr. Grace Padilla naggagayak na para sa next tranche ng ating MHD at ng ating mga doktor sa ospital. Why? Hindi tayo pwedeng maging magaling at maggaling-galingan sa ating kapitbahay, pero sa loob ng bahay natin, salat. Nga. Ang tawag ko doon, tanso. Tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. We want to be honest to our commitment. We'll give what is due to them, despite of lack of resources. Katulad sa barangay. O kayo testigong buhay. Marami sa inyo, hindi ko nakasama. But it's okay. The people have decided already, we move on always way forward. O, kayo, may nakalaan dapat sa inyo sa first quarter. Ang tanong, nakuha nyo ba ng first quarter? O second quarter, may nakalaan para sa inyo, nakuha nyo ba? Hindi. Kung hindi ko pa natalisod, kasi ang assumption ko, pumasok ako July. I am now obligated to give what is due for third quarter. The assumption is the last government already gave
what is due to you. Oh, ipinaglaban niyo pa yun. Oh, pero nung natalisod ko 3 araw, madalit salita, ika-5 araw, nasa kaban ng 896 barangay ang kanilang first quarter and second quarter RPT. Ano? May pinili ba ako? Exactly. Yan ang tapat at totoo. Then, again, tumanatag kayo. Ano tayo? Moving forward. Sayang yung 3 taon natin na walang nangyari. Sayang yung 3 taon natin nag-stunt. Itutuloy na lang sana na iba pa ng landas. Ibabalik natin muli towards Great Manila and its people. Again, your administration today will focus again and again kung paano natin mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao by addressing MD. Yung mga palamuti, mga pailaw, bulaklak rito, bulaklak dyan, halaman dito, halaman, betchin lang yan. Pampasarap lang yan sa rekado. Ang tunay na rekado para tumaas ang kalidad ng pamumuhay ng tao o quality of life by giving and making it available the basic needs, masisilungan, mapag-aaral ang kanyang anak sa maayos na pasilidad na pampublikong paralan, maayos na ospital na may gamit at gamot, at balita ko mababait na yung mga doktor at nurses ngayon. Smile. Always smile. I know it's hard. Nakakapagod. But smile is a universal language. Kahit na masakit siguro tiyan ko pagka nginitian ako ng may asim pang nurse mawawala siguro yung sakit ng tiyan ko. A sick person will never understand anything. But when we smile, at least, at the very least, tingin ko naman, mauuhupa yung kanya na. Tapos yung kapayo nakapagtrabaho, I think, maayos ang kanyang pamumuhay. Hindi man siya yumaman, pero komportable ang kanyang pamumuhay. So muli, sa inyong lahat, inaalay namin sa inyo to, sa lahat ng barangay official na nandito at ang inyong komunidad. We'll do our best. We'll do our best to fill this with proper equipment in due time and other necessary equipments, medicines. Sisinupin ko yung anumang natitira. Sa inyo, pipigayin ko lahat ng bimpo. Hanggat may kumakatas dyan, sasalukin ko. At pag yan naman nangyari, episyente kong gagastahin. Episyente kong gagastusin to confront social perennial problem and day-to-day needs ng ating tao. Sa mga minamahal kong lolo at lola, steady lang kayo. Lapit na. Ilang araw na lang. May utang pa tayo sa PWD. May utang pa tayo sa solo parent. Diyos ko, lahat na lang yata iniwan sa akin. Hindi ko maibigay na sabay-sabay, agad-agaran. Steady lang kayo. Lista nyo lang yan sa tubig. Lahat ang nangyari sa nagdaan, aakuin ko. Wala namang ibang aako, kundi rin ako. Pagpapasensya nyo lang. Ito, kailangan makaraos. Yung mga ganitong bagay, kailangan maitawid to. Dahil ito'y maraming mga ngailangan. At maraming pang bagay. But, rest assured, nagawa ko nga sa barangay chairman kahit hindi ako binoto. Nakuha nila yung RPT nila. Sila pa may postura sa senior citizen. Pati gatas, binigay ko sa kanila. Ibig sabihin, wala kayong ano na tayo, move on. Because I need you. I need everyone. I just came from our tourism seminar for our barangays in the city of Manila. Really moving fast and forward. Ngayon, kung nag-aalala kayo sa recto,
O, malinis na yung recto. Yes. Parang walang nangyari. Hindi ko lang maibalik kagad yung poste ng ilaw. Gastos na naman. Kawawang MMDA, ubos ang stoplight. Those things are really gonna cost you. Kaya panawagan ko sa mga susunod. Umilata ka dyan kung gusto mo. Magsisigaw ka dyan. Wala akong problema. Magsabit ka. Huwag ka na mag-spray-spray. Sabit mo na lang. Lahat. O after that, linisin nyo. Kung ayaw nyo, lilinisin namin. But rest assured, things are in order now. And tell your friends, especially the parents abroad, OFW, and parents from the other part of the country who sent their children here in Manila to stay in their respective dormitories. Medyo panatag na sila, wag na silang magalala. Things are in order right now. You just tell them, assure them, and I'm assuring you. Now, again, today, bumabaha dahil sa flood control problem. But at least, habang bumabaha din ng serbisyo sa lungsod ng Maynila. Mahirap, but need to do what we have to do. To my doctors, nurses, and medical frontliners sa pasilidad na to, pwede ba ngitiin nyo palang ulam na? Wala ko, di baling lahat ng sakit ng kasukasuan abutin ko. Yung emosyon ko araw-araw na ginawa, ngayon lang nangyari sa buhay ko to sa tagal ko sa gobyerno. Araw-araw nang ginawa sa buhay ko, tingin ako ng tingin ng numero kung may papasweldo ba ako sa akise o sa katapusan. Lahat ang hirap ngayon, okay lang. But that is my job. I may fail, but I won't stop until we succeed. So wala akong hinihingi, not only for these facilities, but all other medical facilities all over the city of Manila. Pakitunguhan nyo lang ng maayos yung tao. Masaya na ako. Kasi baka minsan may lusartan, baka minsan wala. Pero ang pakikitungo sa kapwa, maalala ng tao kung paano natin sila. So wala akong ibang special request sa inyo lang. Yun lang. And I'll do my part. And I hope you do your part. Remember this. Put this in your heart. Remember the day that you intended, thought of going to government, work for the government. Remember, yung pinasok nyong pamahalaan ang trabaho maglingkod sa bayan. Remember that thought. Remember that feeling.